Ang sigaw na iyon, magaspang at puno ng otoridad, ay tila humiwa sa maingay at maalinsangang hangin ng construction site. Napahinto si Arabella Reyes sa kanyang paglalakad, ang puso niya ibiglang kumabog ng mabilis sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon, ang mga mata niya ay agad na hinanap ang pinanggalingan ng boses na tila kulog sa lakas. At doon, nakita niya ito. Isang lalaking nakatayo sa ibabaw ng hindi pa tapos na pundasyon, ang mga braso'y nakapamiwang. Nakasuot ito ng kupas na asul na t-shirt na bakat sa pawis, at maruming maong pants. Ang kanyang balat ay kulay kayumanggi, halatang sanay sa sikat ng araw. Ang buhok niya ay medyo magulo sa ilalim ng suot niyang dilaw na hard hat, at may kunot sa kanyang noo habang matalim siyang nakatingin sa direksyon ni Ara. Sino ba ang lalaking ito para sigawan siya ng ganoon? Siya, si Arabella Reyes, na sa buong buhay niya ay hindi pa nasisigawan ng kahit na sino, maliban sa kanyang ina. Lumakad ito palapit sa kanya, ang bawat hakbang ay may bigat at kumpiyansa. Huminto ito ilang talampakan lang mula sa kanya. Ngayon ay mas malinaw na niyang nakikita ang mukha nito. May itsura ito, hindi niya maikakaila, pero ang ekspresyon nito ay nakakainis. Miss, yang hard hat mo, bakit nasa siko mo imbes na sa ulo mo? Tanong nito, ang boses ay mababa pero may diin. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang ginagawa mo? Anong tingin mo dito, Parke? Napatingin si Ara sa kanyang braso. Nandoon nga ang puting hard hat, isinabit niya lang kanina dahil sa init. Isang linggo pa lang siyang intern dito, isang e-secret immersion, na ideya ng kanyang ina para daw, matutunan niya ang negosyo mula sa pinakamababa. At sa isang linggong iyon, wala siyang ibang naramdaman kundi paghihirap. Ang kanyang mamahaling safety boots ay puno na ng gasgas, at ang balat niyang makinis ay may mga pantal na dahil sa alikabok. Itinaas niya ang kanyang baba. Hindi siya magpapatalo sa isang hamak na trabahador. Excuse me. Sino ka para kausapin ako ng ganyan, mataray niyang sagot. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Marco Sarmiento. Migs na lang. Safety supervisor dito pagpapakilala nito. At bilang safety supervisor, trabaho kong siguraduhin na ang mga intern na tulad mo, na mukhang naligaw lang, ay hindi magiging dahilan ng aksidente. Naligaw, bulong ni Ara sa sarili, hindi makapaniwala. Kung alam lang ng lalaking ito na ang lupang tinatapakan nilang dalawa ay pag-aari ng kanyang pamilya. Hindi ako naliligaw. At alam ko ang ginagawa ko. Talaga ba, hamon ni Migs, itinaas ang isang kilay. Dahil sa kinatatayuan mo ngayon, mukhang hindi. Sa sobrang inis, humakbang si Ara paatras para bigyan ito ng masamang tingin, pero hindi niya napansin ang malambot na lupa sa kanyang likuran. Isang malaking putikan na iniwan ng umulan kagabi. Ang kanyang paa ay biglang lumubog. Nawalan siya ng balanse, iwinasiwas ang mga braso sa hangin, at sa isang iglap, bumagsak siya ng nakaupo sa gitna mismo ng maputik na lusak. Plok! Isang sandali ng katahimikan. Ang ingay ng construction site ay tila biglang naglaho. Naramdaman ni Ara ang malamig at malagkit na putik na unti-unting pumapasok sa kanyang pantalon. Ang kulay puti niyang polo shirt ay mayroon na ngayong malalaking batik ng kulay tsokolating putik. Ang kanyang mukha ay nag-init sa matinding hiya. Gusto niyang magpalamon sa lupa. Narinig niya ang isang pigil na tawa. Itinaas niya ang kanyang tingin. Si Migs, nakatakip ang kamay sa bibig, pero ang mga mata nito'y nang aasar. Sabi ko sa iyo, hindi mo alam ang ginagawa mo, sabi nito, hindi na napigilan ang pagtawa. Huwag mo akong tawanan, sigaw ni Ara, ang boses ay nanginginig sa galit at hiya. Sinubukan niyang tumayo, pero mas lalo lang siyang dumulas at bumalik sa pagkakaupo. Bumuntong hininga si Migs, tila naaawa na. Inilahad nito ang magaspang at malaki niyang kamay. Halika na. Itatayo kita. Tinitigan ni Ara ang kamay. Ayaw niyang tanggapin. Ayaw niyang bigyan ito ng kasiyahan na siya ang nagligtas sa kanya. Pero wala siyang pagpipilian. Ang mga ibang trabahador ay nagsisimula ng mapatingin sa kanilang direksyon. Buong pag-aatubili, inabot niya ang kamay ni Migs. Naramdaman niya ang kalyo sa palad nito, isang palad na sanay sa mabibigat na gawain. Sa isang malakas na hila, napatayo siya ni Migs mula sa putikan. Pero sa lakas ng hila, napalapit siya dito. Ang dibdib niya ay halos dumikit sa braso nito.
Naamoy niya ang pinaghalong pawis, araw, at isang bagay na panlalaki. Napalunok siya. Salamat, pautal niyang sabi, mabilis na lumayo at pinagpagan ang sarili, kahit alam niyang wala ng pag-asa ang kanyang damit. Sa susunod, isuot mo ang hard hat mo at tumingin ka sa dinadaanan mo, sabi ni Migs, ang tono'y seryoso na ulit. Hindi lahat ng oras may tutulong sa'yo. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo, na para bang wala lang ang nangyari. Naiwan si Ara na nakatayo, nandidiri sa kanyang itsura, at nag-aalab sa galit. Sino ba ang Marco Sarmiento na iyon? Ang yabang. Nang mga sandaling iyon, nagring ang kanyang cellphone. Kinapa niya ito sa kanyang bulsa, halos madulas dahil sa putik. Nang makita niya ang pangalan sa screen, isang pamilyar na kaba ang dumaloy sa kanyang sistema, Doña Elvira. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, ma? Sinubukan niyang gawing normal at kalmado ang kanyang boses. Arabella, tumunog ang malamig at makapangyarihang boses ng kanyang ina mula sa kabilang linya. Huwag mong kalimutan ang dinner natin mamaya. 8 o'clock sharp. Isasama ko si David. Si Tito David. Ang kanang kamay ng kanyang ina sa kumpanya. At may ipapakilala ako sa iyo, patuloy ni Doña Elvira. Ang anak ng mga Del Rosario. Isang promising architect. It's time for you to meet people from our circle, anak. Para sa kinabukasan mo. Para sa kumpanya. Napapikit si Ara. Ito na naman. Ang mga arranged meetings. Ang walang katapusang paalala sa kanyang itungkulin. Ang bigat ng pagiging isang Reyes ay muling dumagan sa kanyang mga balikat. Ma, I'm really tired. Pwede bang ni? No excuses, Arabella, putol ng kanyang ina. This is not to request. This is your duty. Maging presentable ka. I'll see you later. Click. Ibinaba na nito ang tawag. Naiwan si Ara na hawak ang cellphone, ang puso ay mas mabigat kaysa kanina. Napabuntong hininga siya, isang hininga ng pagod at pagkainis. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang tingin niya ay napadiretso sa kung saan. At doon, mga ilang metro ang layo, nakita niya si Migs. Nakahinto ito sa paglalakad at nakatingin sa kanya. Wala na ang pang-aasar sa mukha nito. Wala na ang yabang. Sa halip, ang nakita niya sa mga mata nito ay isang bagay na hindi niya inaasahan, isang bagay na mas nakapagpatigil sa kanyang paghinga kaysa sa sigaw nito kanina. Pag-unawa. At tila isang bahid ng awa. Ang tunog ng paghinto ng lumang jeepney ang gumising kay Marco Sarmiento mula sa malalim na pag-iisip. 6:00 na ng gabi. Tapos na ang isa na namang mahabang araw, unang-una bilang part-time safety supervisor sa ilalim ng nakakapasong araw, at pagkatapos ay diretsyo sa GIFIS para sa ilang oras na pagiging personal trainer. Pagod ang kanyang katawan pero mas pagod ang kanyang isip. Habang naglalakad siya sa masikip na eskinita, patungo sa kanilang maliit na inuupahang bahay, hindi niya maiwasang isipin ang babae kanina. Si Arabella. O de Ara. Narinig niya itong tinawag ng kausap sa telepono. Hindi niya sinasadyang marinig ang pag-uusap nila. Pero sapat na ang narinig niya para maintindihan. Ang malamig na tono ng kausap, ang biglang pagbabago sa tindig ni Ara mula sa pagiging mataray tungo sa pagiging sunod-sunuran. Nakita niya ang pagbigat ng mga balikat nito. At sa isang iglap, ang nakakainis na si Prinsesa sa kanyang isip ay nagkaroon ng ibang mukha, isang mukha ng isang taong may sarili ring pinapasan. Ang tingin ng awa na nakita nito sa kanya. Iyon ay dahil sa isang sandali, nakita niya ang sarili sa dalaga. Ang pakiramdam na kontrolado ng iba. Hindi ko siya dapat iniisip, bulong niya sa sarili habang binubuksan ang pinto ng kanilang bahay. Problema na niya ang sa kanya. Kuya, andyan ka na pala. Ang masayang boses na iyon ang sumalubong sa kanya. Nawala agad ang lahat ng pagod sa kanyang mukha nang makita niya si Elia, ang kanyang 16 na taong gulang na kapatid, na nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. Ngumiti si Migs, isang ngiting totoo at hindi pilit. Isang ngiting para lang kay Elia. Andito na si Kuya, sabi niya, sabay halik sa noo nito. Kumusta ang araw mo? Uminom ka na ba ng gamot mo? Opo, Kuya. On time, sagot ni Elia, ipinapakita ang walang lamang baso sa tabi niya. Ikaw, Kuya.
Ang dungis mo. Nakipag-wrestling ka ba sa mga sako ng semento? Biro nito. Napangiti si Migs. Medyo. May isang makulit na intern kasi kanina, sabi niya, naaalala ang eksena sa putikan. Kumain ka na ba? Hinihintay kita, kuya. Nag-init ako ng adobong tira natin kagabi, sabi ni Ilya, ang mga mata ay nagniningning. Habang kumakain sila sa kanilang maliit na mesa, pinagmamasdan ni Migs ang kapatid. Payat ito at medyo maputla, mga palatandaan ng sakit sa puso na matagal na nitong dinadala. Si Ilya ang kanyang mundo. Ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw, kung bakit tinitiis niya ang dalawang trabaho, kung bakit nilulunok niya ang kanyang pride. Para sa operasyon nito. Para sa pagkakataon nitong mabuhay ng normal. Pagkatapos kumain at makatulog na si Ilya, pumasok si Mig sa kanyang maliit na kwarto. Ang kwarto ay simple lang, may isang kama, isang maliit na aparador, at isang mesang gawa sa kahoy. Sa ibabaw ng mesa, may isang bagay na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang resibo at papeles. Maingat niyang inalis ang mga papel. Lumitaw ang isang nakarolyong blueprint, ang papel ay medyo naninilaw na. Sa tabi nito, isang frame na mailarawan ng isang diploma. Marco O. Sarmiento. Bachelor of Science in Civil Engineering. Cum laude. Huminga siya ng malalim. 5 taon na ang nakalipas, pero ang sakit ay parang kahapon lang. Siya ang top ng kanyang klase, puno ng pangarap. Agad siyang nakuha ng isang malaking construction firm. Siya ang pinakabatang project engineer, hinahawakan ang isang malaking proyekto, isang high-rise condominium. Ang pangalan nito ay malinaw pa sa kanyang isipan, Olympia Tower. Ang buhay ay perpekto. Ang kanyang sahod ay malaki. Ang kanyang reputasyon ay pataas ng pataas. Nakabili na sana siya ng sarili nilang bahay. Pero isang araw, gumuho ang lahat. Isang bahagi ng scaffolding sa 14 na palapag ang bumagsak, kumitil sa buhay ng 2 trabahador at nag-iwan ng ilang sugatan. Isang imbestigasyon ang isinagawa. At lahat ng ebidensya, sa isang misteryosong paraan, ay itinuro siya. Mga peking dokumento na may pirma niya na nag-aapruba sa substandard na materyales. Mga testimonya mula sa mga taong pinagkakatiwalaan niya na nagsasabing narinig siyang nagmamadali sa timeline. Sa isang iglap, siya ang naging kontrabida. Tinanggalan siya ng lisensya. Na-blacklist sa industriya. Nawala ang lahat. Isinara niya ang kanyang mga mata, ang alaala ng kahihiyan ay sariwa pa rin. Alam niya kung sino ang may gawa. Ang kanyang senior manager, isang taong sakim at desperado. Pero wala siyang ebidensya. Ang tanging nagawa niya ay lumayo, magsimula muli sa wala at dalhin ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa, pumutol sa kanyang madilim na paglalakbay sa nakaraan. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpadagdag sa bigat ng kanyang dibdib, Isabel Montenegro. Ang kanyang dating nobya. Ang babaeng nangako ng habang buhay na pagmamahal pero unang-unang nang iwan sa kanya nang bumagsak ang kanyang mundo. Sinagot niya ito, ang boses ay malamig. Hello. Migs. Hi, malambing na sabi ni Isabel sa kabilang linya. I was just checking up on you. Kamusta ka na? Buhay pa, maikli niyang sagot. Anong kailangan mo, Isabelle? Migs, please. Can we just talk? I miss you. Alam kong nagkamali ako. Masyado lang akong natakot noon. Natakot? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Migs. O nakakita ka lang ng mas magandang oportunidad? Huwag na tayong maglokohan, Isabelle. Tapos na tayo. Matagal na. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pinatay niya ang tawag at ibinato ang cellphone sa kama. Galit. Put. Iyon ang nararamdaman niya sa tuwing naaalala niya si Isabel. Isa pa siyang patunay na ang tiwala ay isang bagay na madaling sirain. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang ulo ay nasa kanyang mga palad. Ang pagod ay bumalik mas matindi pa. Ang mga pader ng kanyang kwarto ay tila lumiliit, sinasakal siya. Napatingin siyang muli sa kanyang cellphone. Binuksan niya ang kanyang email. Nandoon pa rin ang mensahe mula sa isang dati niyang kasamahan sa trabaho, isang construction foreman na naniniwala sa kanyang inosensya.
Ipinadala ito 2 araw na ang nakalipas. Migs, may narinig ako. Yung mga lumang files ng Olympia Tower, baka nasa lumang bodega daw sa Pasig. Baka may makita ka doon. Pero mag-ingat ka. May mga taong ayaw nang mabuksan pa ang kasong yan. Ilang araw na niyang tinititigan ang email na iyon. Isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Pero kasama nito ang panganib. Ang pagbabalik sa nakaraan ay maaaring sumira sa anumang kapayapaan na mayroon siya ngayon. Pero habang iniisip niya ang mukha ni Ilya, ang mga gamot nito, ang napipintong operasyon, alam niyang hindi siya pwedeng manatili na lang sa anino ng gift, kailangan niya ng hustisya. Kailangan niyang linisin ang kanyang pangalan. Kailangan niyang bawiin ang buhay na ninakaw sa kanya. At habang iniisip niya ang lahat ng iyon, sa isang sulok ng kanyang isipan, biglang sumulpot ang mukha ni Ara Reyes. Ang kanyang pagiging mataray, ang kanyang pagbagsak sa putikan, at higit sa lahat, ang kanyang mga mata nang kausapin siya ng kanyang ina sa telepono. Isang tingin ng pagiging bilanggo sa isang gintong haula. Pare-pareho lang tayong may mga laban, bulong ni Mig sa hangin. Isinara niya ang email. Bukas. Bukas niya haharapin ang lahat. Ngayong gabi, kailangan muna niyang mag-ipon ng lakas. Para kay Lia. At para sa sarili niya. Kinabukasan, pumasok si Arabella Reyes sa construction site na may bagong determinasyon. Ang determinasyong iyon ay hindi para magtrabaho ng mabuti, kundi para iwasan sa lahat ng pagkakataon ang lalaking nagngangalang Migs. Ang kahihiyan niya kahapon ay sariwa pa rin, at ang bawat sulyap sa putikang bahagi ng kanyang sapatos ay nagpapaalala sa kanya ng nakakainis ng ngiti nito. Maaga siyang dumating, suot na agad ang kanyang hard hat, at nagkunwaring abala sa pag-aaral ng mga blueprint sa isang sulok, malayo sa karaniwang ruta ng mga supervisor. Ayaw niya ng gulo. Ang kailangan niya lang ay tapusin ang araw na ito, umuwi at harapin ang isa na namang nakakabagot na business dinner na inayos ng kanyang ina. Naging epektibo ang kanyang plano sa loob ng ilang oras. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakikita niya si Mig sa di kalayuan, abala sa pagbibigay ng instruksyon sa mga trabahador. Ang boses nito ay malakas at malinaw, puno ng otoridad na kinaiinisan niya pero hindi niya maikakailang epektibo. Bawat galaw nito ay mailayunin. Nakikita niya kung paanong iginagalang ito ng mga kasamahan. USA, mayabang pa rin, bulong niya sa sarili, kahit na isang bahagi niya ay hindi maiwasang humanga. Bandang hapon, habang abala ang lahat, inutusan si Ara ng project architect na kunin ang sukat ng isang partikular na beam malapit sa isang bagong tayong scaffolding. Medyo mataas ito, pero kaya namang abutin. Dala ang kanyang measuring tape, maingat siyang lumapit sa lugar. Ang lugar na iyon ay medyo tahimik kumpara sa ibang bahagi ng site. Tanging ang tunog ng martilyo sa malayo at ang ritmikong ingay ng pag-welding ang kanyang naririnig. Itinaas niya ang kanyang tingin sa scaffolding. Mukha namang matibay. Gawa sa bakal, maayos ang pagkakakabit. Nagsimula na siyang magsukat ng bigla, isang malakas at nakakayanig na tunog ang umalingaw-ngaw. Keriik. Isang tunog ng metal na pumuputok. Napatingala si Ara, ang puso niya ibiglang tumigil sa pagtibok. Ang isa sa mga pangunahing suporta ng scaffolding sa itaas na bahagi, ilang metro lang mula sa kanyang ulunan, ay biglang bumigay. Ang mga bakal na tubo at mga tabla ay nagsimulang gumuho, bumabagsak pababa na parang mga palito ng pusporo. Naparalisa siya sa takot. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa lupa. Ang isip niya ay sumisigaw na tumakbo ka, pero ang katawan niya ay ayaw sumunod. Nakikita niya ang mga bakal na papalapit sa kanya, ang anino nito ay lumalamon sa liwanag ng araw. Ito na ba ang katapusan niya? Dito, sa isang maalikabok na construction site ng sarili nilang pamilya. Sa gitna ng kanyang takot, isang sigaw ang narinig niya, mas malakas at mas desperado kaysa sa sigaw na narinig niya kahapon. Ere! Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, isang malakas na puwersa ang tumulak sa kanya mula sa tagiliran. Isang malakas na braso ang yumakap sa kanyang baywang at marahas siyang hinila palayo sa panganib. Bumagsak silang dalawa sa lupa, gumulong palayo habang sa likuran nila, ang scaffolding ay bumagsak ng may nakabibinging ingay. Blag! Ang alikabok at maliliit na bato ay lumipad sa lahat ng direksyon. Napapikit si Ara, ang katawan ay nanginginig. Naramdaman niya ang bigat ng isang tao sa ibabaw niya,
nagsisilbing panangga. Ang init ng katawan nito, ang mabilis na tibok ng puso nito na halos kasabay ng sa kanya. Dahan-dahan, humupa ang ingay. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang sarili niyang hininga at ang mabigat na paghinga ng taong nagligtas sa kanya. Naglakas loob siyang imulat ang kanyang mga mata. Ang mukha ni Migs ang una niyang nakita, ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Ang buhok nito'y puno ng alikabok, may maliit na gasgas sa kanyang pisngi kung saan tumama ang isang maliit na bato. Pero ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati, matinding pag-aalala. Okay ka lang, tanong nito, ang boses ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. May masakit ba sa'yo? Umiling si Ara, hindi pa rin makapagsalita. Ang utak niya ay unti-unting pinoproseso ang nangyari. Muntik na siyang mamatay. At ang lalaking kinaiinisan niya, ang lalaking mayabang at nakakabwisit, ay iniligtas ang kanyang buhay. Doon lang nila napansin ang posisyon nilang dalawa. Nakapatong pa rin si Mig sa kanya, ang mga kamay nito'y nasa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Ang kanilang mga binti ay magkakabuhol. Ang kanilang mga mukha ay sobrang lapit. Mula sa anggulong ito, nakikita niya ang maliliit na butil ng pawis sa noo ni Migs, ang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Biglang nag-iba ang hangin sa paligid nila. Ang takot ay napalitan ng isang kakaibang kamalayan sa presensya ng isa't isa. Mabilis na tumayo si Migs, tila napaso. Inilahad niya muli ang kanyang kamay para tulungan si Ara, katulad ng ginawa niya kahapon sa putikan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pag-aatubili na tinanggap ito ni Ara. Ang kamay niya ay nanginginig pa rin habang hinahawakan nito ang kamay ni Migs. Nang makatayo na siya, hindi niya binitawan agad ang kamay nito. Salamat, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Tumingin siya sa mga mata ni Migs. Iniligtas mo ako. Ang mga trabahador ay nagsimula ng maglapitan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Walang problema, sagot ni Migs, ang tingin ay seryoso habang tinitingnan ang bumagsak na scaffolding. Trabaho ko to, trabaho kong siguraduhin na ligtas ang lahat. Binitawan na nito ang kamay ni Ara at hinarap ang mga nagkukumpulang tao. Walang nasaktan. Bumalik na kayo sa trabaho. Ako na ang bahala dito. Agad na kumilos si Migs. Ininspeksyon niya ang lugar, kinakausap ang foreman, tinatanong kung sino ang huling nag-check ng scaffolding. Ang kanyang pagiging supervisor ay lumabas. Ang kanyang pagiging leader. Nakatingin lang si Ara sa kanya, ang puso niya ay kumakabog sa ibang dahilan na ngayon. Ang lahat ng inis na naramdaman niya para sa kanya ay biglang naglaho, napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas komplikado, paghanga at utang na loob. Nang matapos ang araw, habang nag-aayos si Ara ng kanyang mga gamit para umuwi, nilapitan siya ni Migs. Sigurado ka bang okay ka lang? Tanong nito ulit, ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Tumango si Ara. Medyo nabigla lang. Salamat ulit, Migs. Sobrang laki ng utang na loob ko sa'yo. Tumingin siya sa sahig, biglang nahiya. At sorry. Sorry sa inasal ko kahapon. Hindi tama yon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Migs. Isang totoong ngiti, hindi sarkastiko. Kalimutan mo na yon. Ang mahalaga, ligtas ka. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito iyong awkward na katahimikan, kundi isang komportableng katahimikan. O bilang pasasalamat, biglang sabi ni Ara, naghahanap ng lakas ng loob. Gusto sana kitang ilibre ng kape. Kung okay lang sa iyo. Nagulat si Mig sa alok. Tinitigan niya si Ara, tila sinusuri kung totoo ba ang sinasabi nito. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Ang babaeng mataray at mukhang prinsesa ay nag-aalok na makipagkape sa isang hamak na construction supervisor. Isang mahabang sandali ang lumipas bago siya sumagot. Napakamot siya sa kanyang batok. Sige, sabi niya sa wakas. Kape. Okay yan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ara, isang ngiting nakahawa. Great. Pagkatapos ng shift mo. Pagkatapos ng shift ko, kumpirma ni Migs, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng buo kay Ara. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata, isang ngiting pansamantalang nagpawi sa lahat ng bigat na kanyang dinadala. Habang pinagmamasdan ni Ara ang paglayo ni Migs,
naramdaman niya ang isang kakaibang kiliti sa kanyang tiyan. Ang araw na nagsimula sa takot at pag-iwas ay magtatapos pala sa isang hindi inaasahang imbitasyon. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanyang ki-immersion, naramdaman niya ang isang kislap ng pananabik para sa kinabukasan. Nakatayo si Marco Sarmiento sa labas ng isang maliit na coffee shop malapit sa construction site. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salaming pinto. Nakasuot pa rin siya ng kanyang t-shirt na medyo may mansa ng alikabok at kupas na maong. Simple lang pero malinis. Ito na ang pinakamalinis niyang damit sa trabaho. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naging conscious sa kanyang itsura. Ano ba to, Migs? Kape lang, bulong niya sa sarili, sinusubukang pakalmahin ang kaba sa kanyang dibdib. Kaba? Bakit siya kinakabahan? Maya-maya, natanaw na niya si Ara na papalapit. Nagpalit na ito ng damit. Nakasuot ito ngayon ng simpleng puting blusa at itim na slacks. Simple lang, pero bakit parang ang elegante pa rin itong tingnan? Ang buhok nito'y nakapusod, at wala na ang bakas ng takot o inis sa mukha nito. Sa halip, isang ngiti ang sumalubong sa kanya. Kanina ka pa, tanong ni Ara. Hindi naman. Kararating ko lang din, pagsisinungaling ni Migs, kahit na halos 15 minutos na siyang naghihintay. Pumasok sila sa loob. Ang amoy ng bagong timplang kape at tinapay ay agad na yumakap sa kanila. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa may bintana. Sila na ang nag-order. Isang Americano para kay Migs at isang caramel macchiato para kay Ara. So, panimula ni Ara, pinaglalaruan ang paper napkin sa kanyang harapan. Paano ka napunta sa pagiging safety supervisor? Napangiti si Migs. Ito na ang tanong na inaasahan niya. Ang tanong na laging may kasamang maikling, inimbentong sagot. Mahabang kwento. Kailangan ng trabaho, ito ang available. At saka, gusto kong siguraduhin na ligtas ang mga tao. Hindi niya sinabi ang tungkol sa pagiging engineer niya. Hindi niya sinabi ang tungkol sa lisensyang kinuha sa kanya. Ang mga iyon ay mga sugat na ayaw pa niyang ipakita. Tumango si Ara, tila naiintindihan. Ikaw naman, ganti ni Migs. Isang architecture intern na mukhang mas bagay sa isang air-conditioned na opisina kaysa sa isang maalikabok na construction site. Anong kwento mo? Napatawa si Ara. Isang tawang magaan at totoo. Gusto kong matuto. Sabi nila, kung gusto mong maging magaling na arkitekto, kailangan mong maintindihan ang lahat mula sa simula. Hindi niya sinabi na ang sabi nila ay tumutukoy sa kanyang ina. Hindi niya sinabi na ang kumpanyang pinapasukan niya ay pag-aari nila. At doon nagsimula ang kanilang kwentuhan. Nagulat si Migs nang malaman niyang mahilig pala si Ara sa mga luma at classic na songs, katulad niya. Nagulat si Ara nang malaman niyang si Migs ay magaling maggitara at pangarap nitong magkaroon ng sariling munting bahay na siya mismo ang magdidisenyo. May kapatid ako, biglang nabanggit ni Migs. Si Elia. Kaya ako nagsisikap ng husto. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Ara, isang paglambot sa mga mata nito. Pero hindi niya binanggit ang sakit nito. Isa pa iyong sugat na masyadong personal. Ako naman only child, sabi ni Ara, may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Kaya siguro lahat ng atensyon, lahat ng expectations, nasa akin. Sa bawat tawa, sa bawat kwento, unti-unting nabubura ang mga pader sa pagitan nila. Nakalimutan ni Migs na si Ara ay ang key prinsesa, kinauna niyang hinusgahan. Nakalimutan ni Ara na si Migs ay ang mayabang na supervisor na kinainisan niya. Ang nakikita nila ngayon ay isang lalaking may bigat na dinadala pero hindi sumusuko, at isang babaeng uhaw sa kalayaan mula sa isang buhay na perpekto sa labas pero nakakasakal sa loob. Habang nagtatawanan sila sa isang biro ni Migs, isang makintab at itim na luxury car ang dumaan sa kalsada. Sa loob nito, sa leather na upuan sa likod, ay nakaupo si Doña Elvira Reyes, kausap sa telepono si David De Luca. Yes, David. Make sure that the Rosario boy sits beside Ara tonight. Naputol ang kanyang pagsasalita ng isang eksena mula sa bintana ng coffee shop ang pumukao sa kanyang pansin. Ang kanyang anak. Si Arabella. Tumatawa. At ang kasama nito isang lalaking nakasuot ng pangtrabahador na damit. Sumikip ang dibdib ni Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Hindi niya kilala ang lalaki,
pero alam niyang hindi ito kabilang sa kanilang mundo. Ang paraan ng pagtawa ng kanyang anak, ang paraan ng pagtingin nito sa lalaki, mayroong isang bagay doon na hindi niya nagustuhan. Isang bagay na pamilyar. Isang bagay na mapanganib. Driver, bilisan mo, utos niya, ang boses ay biglang naging yelo. Sa loob ng coffee shop, wala silang kamalay-malay sa dumaang panganib. Gabi na pala, sabi ni Ara, na patingin sa labas. Kailangan ko nang umuwi. May dinner pa ako. Ganoon ba? Sige, sabi ni Migs, sinusubukang itago ang maliit na pagkadismaya. Gusto pa sana niyang kausapin ito. Tumayo na sila at lumabas. Sa labas ng pinto, huminto sila. Salamat dito, Migs. Sa kape at sa lahat, sinserong sabi ni Ara. Ako dapat ang magpasalamat. Niligtas mo ako sa gutom, biro ni Migs. Nagkangitian sila. Isang ngiting nag-iiwan ng pangako. Mag-iingat ka sa pag-uwi, sabi ni Migs. Ikaw din, sagot ni Ara. Nagsimula na siyang maglakad palayo. Pagkatapos ng ilang hakbang, lumingon siya. Nakatayo pa rin doon si Migs, pinagmamasdan siya. Kumaway siya. At kumaway din pabalik si Migs, isang ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Habang naglalakad si Migs pauwi, naramdaman niya ang isang gaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pag-uusap nila ni Ara ay parang isang sariwang hangin. Isang paalala na mayroon pa ring mga simpleng bagay sa mundo na pwedeng magdulot ng saya. Hindi niya alam kung ano ito, pero alam niyang gusto niya itong maramdaman ulit. Samantala, sa isang mansyon sa Quezon City, kakarating lang ni Doña Elvira. Hindi pa man niya naaalis ang kanyang sapatos, tinawagan na niya ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Carla, sabi niya, ang boses ay walang emosyon pero puno ng utos. May ipapahanap ako sa iyo. Isang lalaki. Nagtatrabaho sa construction site sa Pasig. Kasama siya ng anak ko kanina sa isang coffee shop. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Pangalan. Tirahan. Pamilya. Lahat. I want to report on Svidesk Gisay tomorrow morning. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa malaking salamin sa kanyang foyer. Ang anino ng pag-aalala ay gumuhit sa kanyang perpektong mukha. Hindi niya papayagan ang sinuman o anuman na sumira sa mga plano niya para kay Arabella. Lalo na ang isang hamak na construction worker. Ang sumunod na 2 linggo ay parang isang panaginip para kay Arabella. Ang construction site na dati iisang impyerno para sa kanya ay naging isang lugar na inaabangan niyang puntahan araw-araw. Ang dahilan, si Migs. Ang isang tasang kape ay nasundan pa ng marami. Minsan, sabay silang manananghalian sa isang maliit na karinderya. Minsan naman, maglalakad lang sila pauwi, nagkukwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang kanilang koneksyon. Nakita ni Ara ang Migs na hindi nakikita ng iba, ang lalaking mapagmahal sa kapatid, ang lalaking may mga pangarap na pansamantalang isinantabi, ang lalaking may bigat sa mga mata pero laging may handang ngiti para sa kanya. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, dinala siya ni Migs sa isang mataas na bahagi ng Sete, kung saan tanaw ang buong syudad. Ang mga ilaw ng gabi ay kumikinang na parang mga bituin sa lupa. Walang nagsasalita sa kanila. Ang katahimikan ay sapat na. Ara, basag ni Migs sa katahimikan. Lumingon si Ara sa kanya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, ang mukha ni Migs ay may kakaibang itsura. Seryoso. Mahina. Hindi ko alam kung ano to, pag-amin ni Migs. Pero masaya ako kapag kasama kita. Isang mainit na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Ako din, Migs, halos pabulong niyang sagot. Masaya ako. Dahan-dahan, inilapit ni Migs ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang mga mata ni Ara, tila nagpapaalam. At nang tumango si Ara, kahit bahagya lang, marahan niyang inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Iyon ang kanilang unang halik. Hindi ito marahas o mapuso. Ito ay malambot, magalang, at puno ng mga damdaming hindi pa nila masabi sa salita. Isang halik na nagsasabing ki ikaw ang kapayapaan ko. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakasandal ang noo nila sa isa't isa. Sa sandaling iyon, wala nang Doña Elvira, wala nang pamilyang Reyes, wala nang mga expectations. Tanging sila lang dalawa, si Ara at si Migs.
Umuwi si Ara sa kanilang mansyon na lumulutang sa alapaap. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi maalis-alis. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, umaasang makakadiretso na sa kanyang kwarto para namnamin ang sandali. Pero pagpasok niya sa sala, ang lahat ng saya ay biglang naglaho. Doon, sa gitna ng malawak na sala, nakaupo ang kanyang ina sa paborito nitong silya. Si Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay matalim na parang punyal. Sa coffee table sa kanyang harapan, may isang brown na folder. Saan ka galing, Arabella? Tanong nito, ang boses ay malamig. Sa site lang po, mamay tinapos lang, pagsisinungaling ni Ara, ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Talaga ba? Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa labi ni Doña Elvira. Kinuha niya ang folder at inihagis ito sa mesa. O baka naman galing ka sa pakikipagkita sa lalaking ito. Lumapit si Ara sa mesa. Binuksan niya ang folder. Ang laman nito ay mga litrato. Mga litratong kuha sa malayo. Siya at si Migs, nag-uusap sa labas ng coffee shop. Siya at si Migs, tumatawa sa karinderya. At ang pinakahuli, ang pinakamasakit, isang malabong litrato nila kanina lang, sa itaas ng gusali, sa sandali ng kanilang unang halik. Sa ilalim ng mga litrato may isang papel. Isang background check. Pangalan, Marco Migs Sarmiento. Tirahan, isang inuupahang bahay sa Tondo. Trabaho, part-time safety supervisor, personal viewbike trainer. Pamilya, isang kapatid na may malubhang sakit sa puso. Walang mga magulang. Financial status, mababa. May utang sa ospital. Nangatog ang mga tuhod ni Ara. Paano? Sino siya, Arabella? Tanong ulit ng kanyang ina, ang boses ay mas matigas na ngayon. Ano ang intensyon mo sa isang construction worker? Isang viewbike instructor. Pinaglalaruan mo ba siya? O ikaw ang pinaglalaruan? Ma, hindi ganyan. Hindi ganyan, Nyef, sigaw ni Doña Elvira, tumayo mula sa kanyang silya. Alam mo ba kung anong kahihiyan ang idudulot nito sa pamilya natin? Ang nag-iisang tagapagmana ng Reyes Group of Companies, nakikipaghalikan sa isang hamak na trabahador. Isang gold digger na walang ibang nakikita sa iyo kundi pera. Hindi siya ganoon, depensa ni Ara, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Mabait si Migs. Hindi niyo siya kilala. Hindi ko siya kailangang kilalanin, ganti ni Doña Elvira. Ang kailangan ko lang malaman ay kung saan siya nanggaling. At hindi siya nababagay sa mundo natin. Hindi siya nababagay sa iyo. Ara, ginawa ko ang lahat para bigyan ka ng magandang kinabukasan. Huwag mong sirain ang lahat ng iyon para sa isang panandaliang kahibangan. Hindi ito kahibangan, Ma. Mahalaga siya sa akin, sa unang pagkakataon, sumigaw pabalik si Ara. Ang lahat ng kanyang pinipigil na sama ng loob ay biglang kumawala. Pagod na ako, Ma. Pagod na akong sumunod sa lahat ng gusto niyo. Pagod na akong mabuhay para sa pangalan ng pamilya. Gusto ko lang maging masaya. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ara. Natahimik ang buong sala. Hawak ni Ara ang kanyang pisngi, hindi makapaniwala. Ang kanyang ina, na hindi kailanman nanakit sa kanya pisikal, ay sinampal siya. Hanggat nabubuhay ka sa pamamahay na ito, hanggat pangalan ko ang dinadala mo, susunod ka sa akin, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay nanginginig sa galit. Layuan mo ang lalaking iyon, Arabella. Ibibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Layuan mo siya. Dahil kung hindi, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Huwag mong isipin na hindi ko kayang gumawa ng masama para protektahan ka. Tumalikod na si Doña Elvira at naglakad paakyat sa hagdanan. Iniwan si Ara na nakatayo sa gitna ng sala, basang-basa sa luha. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang kinukuha ang kanyang cellphone. May isang text mula kay Migs. Salamat sa gabing ito. Ingat ka palagi. Tinitigan niya ang mensahe, ang mga luhay patuloy na dumadaloy. Ano ang gagawin niya? Maya-maya, may pumasok na email sa kanyang cellphone. Mula sa email address ng kanyang ina, ipinadala sa personal na email ni David De Luca. Ang subject, Sarmiento Problem. Dahil sa takot at kuryosidad, binuksan niya ito. Ang laman ng email ay iisang linya lang. David, as we discussed. Handle this. Find a permanent solution.
Isang malamig na takot ang gumapang sa dibdib ni Ara, mas malamig pa kaysa sa sampal ng kanyang ina. Permanent solution. Anong ibig sabihin noon? Anong gagawin ng kanyang ina kay Migs? Hindi mapakali si Marco Sarmiento. Ilang araw na siyang binabagabag ng banta ni Doña Elvira na nakwento sa kanya ni Ara. Kahit sinabi ni Ara na haharapin nila ito ng magkasama, hindi niya maiwasang mag-alala. Alam niya ang kayang gawin ng mga mayayaman at makapangyarihan. Sila ang gumawa ng mga patakaran. Sila rin ang kayang sumira ng mga ito. Kasabay nito, ang email mula sa dati niyang kasamahan ay patuloy na bumubulong sa kanyang isipan. May mga taong ayaw nang mabuksan pa ang kasong yan. Ngayon, mas naiintindihan na niya ang panganib. Pero kasabay ng paglaki ng panganib ay ang paglaki rin ng kanyang determinasyon. Hindi lang ito para sa sarili niya, kundi para na rin kay Ara. Paano niya mapoprotektahan si Ara kung siya mismo ay nakatali sa isang kasinungalingan ng nakaraan? Kailangan niyang linisin ang kanyang pangalan. Kaya't isang Sabado ng hapon, habang si Ara ay nakakulong sa isang family event, nagpa siya si Migs na sundan ang nag-iisang sinulid ng pag-asa na mayroon siya. Nagpaalam siya kay Lea na may aasikasuhin lang at nagtungo sa Pasig, sa address ng lumang bodega na binanggit sa email. Ang bodega ay isang malaki at kinakalawang na gusali sa isang industrial district na tila na pag-iwanan na ng panahon. Pader na may mga graffiti, sirang mga bintana, at isang mataas na bakod na may karatula, trespassing. Huminga ng malalim si Migs. Lumundag siya sa bakod, ang mga galaw ay sanay at tiyak, resulta ng maraming taon sa gifit. Paglapag niya sa loob, ang hangin ay amoy kalawang at alikabok. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng bodega. Sarado pero ang padlock ay luma na. Sa tulong ng isang piraso ng alambre na nakuha niya sa labas at kaunting pasensya, narinig niya ang isang click. Bumukas ang pinto. Sa loob, ang dilim ay halos nakakabulag. Tanging ang sinag ng araw mula sa mga butas sa bubong ang nagsisilbing ilaw. Ang lugar ay puno ng mga nakatambak na kahon, mga lumang kagamitan, at mga estanteng puno ng mga folder at dokumento na nababalutan na ng agyo. Ito ang sementeryo ng mga nakalimutang papeles. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone. Saan siya magsisimula? Hinanap niya ang mga kahon na may markang Olympia Tower Project. Pagkatapos ng halos isang oras na paghahanap sa gitna ng init at alikabok, sa pinakasulok ng bodega, sa ilalim ng isang sirang lona, nakita niya ito. Isang hilera ng mga metal na filing cabinet. At sa isa sa mga drawer, may label, Olympia Tower, Accident Report. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Pilit niyang binuksan ang kinakalawang na drawer. Sa loob, may ilang makakapal na folder. Kinuha niya ang isa na may markang Key Initial Investigation. Ang mga pahina ay luma at marupok, ang amoy ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng sakit. Binuklat niya ang mga pahina. Mga litrato ng bumagsak na scaffolding. Mga testimonya ng mga peking saksi. Ang report na nagsasabing human error niya ang dahilan. Pamilyar ang lahat. Mapait. Pero patuloy siyang nagbasa, nagbabaka sakaling may makitang bago, isang bagay na nakaligtaan noon. At sa isa sa mga huling pahina, isang annex na hindi niya natatanda ang nakita dati, may isang listahan. List of project investors and key personnel. Binasa niya ang mga pangalan. Karamihan ay hindi niya kilala. Mga dayuhang kumpanya, mga maliliit na investors. At pagkatapos, sa pinakaibaba, sa ilalim ng titulong Key Primary Developer and Majority Shareholder, may isang pangalan na nakasulat sa malalaking letra. Isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang pangalan na nagpabagsak sa kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Reyes Group Companies. Paulit-ulit niyang binasa. Hindi. Hindi maaari. Nagkamali lang siguro siya ng basa. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Kinusot-kusot. Pero naroon pa rin, malinaw at hindi nagbabago. Reyes. Reyes katulad ni Ara. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng piraso ay biglang nag-ugnay-ugnay sa isang nakakakilabot na paraan. Ang pamilya ni Ara. Ang kanilang kayamanan. Ang pagiging secret intern niya sa sarili nilang proyekto. Ang pagtutol ng ina nito sa kanya.
Hindi lang dahil mahirap siya, kundi dahil siya ang multo ng kanilang nakaraan. Ang kumpanya ng babaeng mahal niya ang kumpanya na sumira sa buhay niya. Napaatras si Migs na bitawan ang folder. Ang mga papel ay nagsikalat sa maruming sahig. Napasandal siya sa isang metal na estante, ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang hangin ay tila naubos sa loob ng bodega. Pakiramdam niya ay masusuka siya. Si Ara alam kaya niya? Impossible. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Pero ang kanyang ina, si Doña Elvira, ang babaeng nagbabanta na gagawin ang lahat para protektahan ang anak niya. Protektahan mula sa kahihiyan? O protektahan mula sa katotohanan? Isisisik. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay niya habang kinukuha ito. Ang pangalan ni Ara ay sumisigaw sa screen. Pinindot niya ang answer button pero walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Migs, tumunog ang masayang boses ni Ara sa kabilang linya. Nakatakas ito sa family event. Hello? Andyan ka ba? Nasaan ka? I miss you. Ang tatlong salitang iyon, I miss you, na dapat ay magdadala ng saya, ay tila mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Tumingin siya sa nakakalat na papel sa sahig, sa pangalang Reyes Group Companies. Paano niya sasabihin dito? Paano niya titingnan sa mata ang babaeng mahal niya, ngayong alam na niya na ang pamilya nito ang dahilan ng 5 taon niyang impyerno? Ang kanilang pag-ibigan, na akala niya ay isang kanlungan, ay itinayo pala sa ibabaw ng pundasyon ng kanyang sariling pagkawasak. Migs, okay ka lang? Bakit hindi ka nagsasalita? Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Ara. Huminga siya ng malalim, sinusubukang hanapin ang kanyang boses. Pero ang tanging lumabas ay isang garalgal na tunog. Ang tiwala niya, na dahan-dahang ibinalik ni Ara, ay muling gumuho. At sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung paano ito bubuin muli. Migs, saan tayo pupunta? Tinatakot mo ako. Iyon ang tanong ni Arabella habang hila-hila siya ni Migs papunta sa isang tahimik na parke. Pagkatapos na nakakabahalang tawag nila kanina, sinabi ni Migs na kailangan nilang magkita agad. May mahalaga siyang sasabihin. Ang boses nito sa telepono ay malamig at walang buhay, isang boses na hindi pa niya narinig kailanman. Nakarating sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, malayo sa mga naglalakad. Binitawan ni Migs ang kanyang kamay. Ang pagbitaw na iyon ay parang isang sampal. May mali. Isang malaking mali. Ano na nangyari, Migs? Nag-away ba kayo ng kapatid mo? Tungkol ba to sa mama ko? Sunod-sunod na tanong ni Ara, ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang mukha. Hindi sumagot si Migs. Sa halip, may kinuha siya mula sa kanyang bag, isang luma at marupok na folder. Inilapag niya ito sa bench sa pagitan nilang dalawa. Ang katahimikan ay mabigat, halos nakakabingi. Tingnan mo, sabi ni Migs, ang boses ay walang anumang emosyon. Nag-aalangan, kinuha ni Ara ang folder. Binuklat niya ito. Mga lumang dokumento. Mga litrato ng isang aksidente. Isang pamilyar na logo sa letterhead. Ang logo ng kumpanya ng kanyang pamilya. Ano to? Tanong niya, ang pagtataka ay unti-unting napapalitan ng kaba. 5 taon na ang nakalipas, nagsimulang magsalita si Migs, ang tingin ay nakapako sa malayo, na para bang muling binabalikan ang isang bangungo. Project engineer ako noon. Magaling. Puno ng pangarap. Hinahawakan ko ang isang malaking proyekto. Ang Olympia Tower. Olympia Tower. Narinig na ni Ara ang pangalang iyon. Isa iyon sa mga unang malalaking tagumpay ng Reyes Group. Pero may nangyaring aksidente. Iyon ang palaging sinasabi sa kanya. Isang trahedya. Isang araw, patuloy ni Migs, ang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang galit, may bumagsak na scaffolding. May namatay. At sa isang iglap, lahat ng ebidensya, itinuro ako. Sabi nila, kasalanan ko. Tinanggalan ako ng lisensya. Sinira nila ang buhay ko. Ang pangalan ko. Lahat. Tumingin si Migs kay Ara, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang Migs na hindi niya kilala. Ang mga mata nito ay puno ng sakit at puot. At alam mo ba kung sino ang sila, Ara? Alam mo ba kung kaninong kumpanya ang sumira sa akin?
Itinuro niya ang folder. Buklatin mo sa huling pahina. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang sinusunod ang utos. At doon, nakita niya ito. Ang pangalan ng kanilang kumpanya. Reyes Group Companies. Hindi Bulong ni Ara na pailing. Hindi totoo yan. Isang-isang pagkakamali lang to. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Migs. Pagkakamali. 5 taon, Ara. 5 taon akong nagdusa dahil sa pagkakamali na yan. 5 taon na pinapasan ko ang kasalanan ng iba. Hindi yan magagawa ng pamilya ko, giit ni Ara, ang boses ay nagsisimula ng masira. Ang isip niya ay ayaw tanggapin ang katotohanan. Ang kanyang ina, ang kanyang tito David hindi sila mga halimaw. Hindi nila kayang manira ng buhay ng ibang tao. Talaga ba, hamon ni Migs, tumayo at humarap sa kanya. Ang ina mo, na kayang magpadala ng mga tauhan para sundan ka? Ang ina mo, na kayang ipahanap ang lahat ng impormasyon tungkol sa akin para lang takutin ka? Sa tingin mo, hindi niya kayang magtago ng isang maduming sikreto para protektahan ang pangalan ng kumpanya niyo? Napatayo rin si Ara. Ang pagtataka ay napalitan ng pagtatanggol. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang mama ko. Wala kang alam. Wala akong alam, sigaw pabalik ni Migs, ang lahat ng sakit at galit na kinimkim niya sa loob ng 5 taon ay sumabog. Ikaw ang walang alam, Ara. Nabubuhay ka sa isang gintong hawla, walang kaalam-alam sa mga kasamaang ginagawa ng pamilya mo para mapanatili ang yaman niyo. O baka naman alam mo. Baka naman kasama ka sa kanila? Kaya ka nga nandoon sa site, di ba? Para magmatsyag. Para siguraduhing walang makakaalam. Ang akusasyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Ara. Ang sakit. Sobrang sakit. Paano mo nasasabi yan, nanginginig niyang sabi, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pagkatapos ng lahat ganyan ang tingin mo sa akin. Na isa akong sinungaling? Ano pa bang iisipin ko, sagot ni Migs, ang mukha'y puno ng pagkadismaya. Ang babaeng minahal ko anak pala ng mga taong sumira sa akin. Isa itong malaking biro, di ba? Isang malupit na biro ng tadhana. Ang bawat salita ay isang punyal. Ang kanilang mga masasayang alaala, ang kanilang mga tawanan, ang kanilang unang halik, lahat ay nabahiran ngayon ng laso ng nakaraan. Ang tulay ng tiwala na dahan-dahan nilang itinayo ay gumuho sa isang iglap. Hindi ako sinungaling, sabi ni Ara, ang boses ay puno ng pinal na pagtatanggol. At hindi rin mamamatay tao ang pamilya ko. Baka ikaw ang nagsisinungaling. Baka ginagamit mo lang to para makakuha ng pera sa amin. Natahimik si Migs. Ang huling sinabi ni Ara iyon ang pinakamasakit. Pera. Iyon pala ang tingin niya sa kanya sa huli. Isang hamak na mukhang pera. Napailing si Migs, isang ngiti ng pagkatalo ang gumuhit sa kanyang labi. Kung iyan ang tingin mo di. Tumalikod siya. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Nagsimula siyang maglakad palayo, bawat hakbang ay mabigat. Hindi siya lumingon. Hindi niya kayang lumingon. Dahil kung lilingon siya, baka makita niya ang pagguho ng mundo, hindi lang ng babaeng mahal niya, kundi pati na rin ang sa kanya. Naiwan si Ara na nakatayo, nanginginig at umiiyak sa ilalim ng puno ng akasya. Kinuha niya ang folder mula sa bench. Tinitigan niya ang logo ng kanilang kumpanya. Isang logo na dati niyang ipinagmamalaki, pero ngayon nagdudulot ng takot at pagdududa. Posible kaya? Posible kayang totoo ang sinasabi ni Migs? Ilang araw na ang lumipas mula nang huli silang mag-usap sa parke. Para kay Marco Sarmiento, ang bawat araw ay mas mabigat kaysa sa nauna. Wala nang mga text mula kay Ara. Wala nang mga tawag. Wala nang mga ngiti sa construction site. Ang tanging naroon ay isang nakabibinging katahimikan at isang malamig na pader na tila itinayo sa pagitan nila. Tinanggal siya sa trabaho sa construction site. Ang opisyal na dahilan, company restructuring. Pero alam ni Migs ang totoong dahilan. Ito na ang ganti ng mga Reyes. Ang unang hakbang. Sinubukan niyang mag-focus sa kanyang trabaho sa Gife, pero kahit ang pagbubuhat ng mabibigat na bakal ay hindi makapantay sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ang mga salitang binitawan ni Ara ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Baka ginagamit mo lang to para makakuha ng pera sa amin.
Masakit. Sobrang sakit na ang babaeng pinagkatiwalaan niya ay iyon ang iisipin sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa locker room ng Gife, may lumapit sa kanyang isang lalaking nakasuit. Hindi niya ito kilala. Sarmiento, tanong ng lalaki. Ako nga, sagot ni Migs. May nagpapabigay po nito sa inyo, sabi ng lalaki, iniabot ang isang maliit na sobre. Galing po kay David De Luca ng Reyes Group. Napakunot ang noo ni Migs. David De Luca. Ang kanang kamay ni Doña Elvira. Ang pangalan na pamilyar sa kanya mula sa mga lumang dokumento. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, may isang pirasong papel. Isang imbitasyon para sa isang pulong. Let's talk. As can help you, nakasulat dito, kasama ang address ng isang mamahaling restaurant. Isang patibong. Alam niyang isa itong patibong. Pero isang bahagi niya ang gustong malaman kung ano ang laro ng mga ito. Kaya't pumunta siya. Ang restaurant ay elegante. Si David De Luca ay naghihintay sa isang pribadong kwarto. Isang lalaking nasa mid-negatibo 40, mukhang kagalang-galang, maingiting tila mapagkakatiwalaan. Migs! Salamat sa pagdating mo, bati ni David. Anong kailangan mo? Diretsong tanong ni Migs. Diretso sa punto. Gusto ko yan, sabi ni David, tumawa ng bahagya. Alam ko ang sitwasyon mo. Ang nakaraan. Ang relasyon niyo ni Ara. Ang mga dokumentong nahanap mo. Tumingin si David sa kanya ng diretsyo. Gusto kitang tulungan. Alam kong biktima ka lang. Pero ang pagbuhay sa kasong ito ay magdudulot ng malaking eskandalo. Masisira ang kumpanya. At higit sa lahat, masasaktan si Ara. Ano ang gusto mong mangyari? Tanong ni Migs, ang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Simple lang, sabi ni David, inilapit ang katawan. Katahimikan. Kalimutan mo na ang nakaraan. Para sa kapakanan ni Ara. At bilang kapalit hindi ka namin pababayaan. Sabihin mo lang kung magkano. Ang operasyon ng kapatid mo. Sagot na namin. Isang bagong simula. Isang bagong buhay. Malayo dito. Isang alok. Isang suhol. Napangisi si Migs. Ito pala ang laro nila. Ang buhay ko, ang pangalan ko hindi nabibili ng pera, malamig na sagot ni Migs. At si Ara, hindi ko siya ipagpapalit sa kahit anong halaga. Tumayo si Migs. Tapos na tayo. Naiwan si David De Luca na nakaupo, ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Sayang, bulong niya sa sarili. Sinubukan ko ang madaling paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial, plano G. Sa kabilang dako, sa mansyon ng mga Reyes, si Ara ay parang isang multo sa sarili niyang bahay. Nagkukulong sa kwarto, umiiyak, at paulit-ulit na tinitingnan ang mga lumang dokumento. Ang puso niya ay nahahati. Isang bahagi ang gustong maniwala kay Migs. Isang bahagi ang ayaw maniwala na ang kanyang pamilya ay may kakayahang gumawa ng ganoong kasamaan. Pumasok sa kanyang kwarto si Doña Elvira. Sa pagkakataong ito, wala ang galit sa mukha nito. Sa halip, mayroon itong daladalang lungkot at awa. Anak, malumanay nitong sabi. Alam kong nasasaktan ka. Ma, totoo ba? Tanong ni Ara, ang boses ay paos. Totoo ba ang tungkol sa Olympia Tower? Bumuntong hininga si Doña Elvira. May mga bagay sa mundo ng negosyo na mahirap intindihin, anak. Pero ang kailangan mong malaman ay ito. May inilabas siyang isang maliit na voice recorder at ipinarinig ito kay Ara. Sabihin mo lang kung magkano. Ang operasyon ng kapatid mo. Sagot na namin. Isang bagong simula. Iyon ang boses ni David De Luca. Pagkatapos ay isang boses na nagpatigil sa paghinga ni Ara. Ang boses ni Migs. Okay. Pero gusto ko, siguruhin yung sapat. Sapat para mabuhay kami ng komportable. Ayoko nang maghirap. Ang boses ni Migs ay malinaw. Pero iba. Tila pinagtagpi-tagpi. May mga putol-putol na sandali. Pero ang mga salita ay malinaw. Nabitawan ni Ara ang hawak niyang folder. Ang huling sinulid ng pag-asa na kinakapitan niya ay naputol.
Ang lalaking ipinagtanggol niya sa kanyang isipan, ang lalaking minahal niya ay isa palang extortionist. Ginamit siya. Ginamit ang nakaraan para makakuha ng pera. Ang huling sinabi niya sa parke totoo pala. Narinig mo, anak, sabi ni Doña Elvira, hinahaplos ang buhok niya. Sinubukan siyang tulungan ni David. Bigyan ng disenteng alok. Pero pera lang talaga ang habol niya. Ginagamit ka lang niya, Ara. Masakit, pero iyan ang katotohanan. Niyakap ni Ara ang kanyang ina, ang katawan ay nanginginig sa matinding sakit ng katrayduran. Tama po kayo, matama po kayo, umiiyak niyang sabi. Kinabukasan, nagpumilit si Ara na makipagkita kay Migs sa huling pagkakataon. Nagkita sila sa labas ng gift. Ara, di. Sabi ni Migs, may pag-asa sa kanyang mga mata nang makita siya. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ko, malamig na sabi ni Ara, ang mga mata ay walang buhay. Narinig ko ang lahat. Ang usapan niyo ni Tito David. Ano? Anong usapan? Naguguluhang tanong ni Migs. Ang paghingi mo ng pera, sabi ni Ara, ang bawat salita ay parang lason na lumalabas sa kanyang bibig. Naging tama pala ako. Isa ka lang palang manggaganso. Isang oportunista. Akala ko, iba ka. Akala ko, totoo ka. Pero nagkamali ako. Ara, hindi totoo yan. Isa iyang patibong, giit ni Migs. Tapos na tayo, Migs, sabi ni Ara, tumalikod na. Sana makuha mo ang perang gusto mo. At sana, hinding-hindi na tayo magkita ulit. Habang naglalakad palayo si Ara, bawat hakbang ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso. Iniwan niya doon ang lalaking minahal niya, at kasama nito, ang isang bahagi ng kanyang sarili. Naiwan si Migs na nakatayo, hindi makapaniwala. Patibong. Inedit na recording. Iyon lang ang tanging paliwanag. Pero huli na ang lahat. Nawala na si Ara. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, isang masamang balita ang sumalubong sa kanya. Masama ang pakiramdam ni Leah. Nahihirapan itong huminga. Kasabay nito, isang sulat mula sa ospital. Isang paalala, ang halaga ng operasyon ay tumaas. Ang deadline ng bayad ay papalapit na. Nawalan siya ng trabaho. Nawalan siya ng pag-ibig. At ngayon, ang buhay ng kapatid niya ay nasa bingit ng alanganin. Napaupo si Mig sa sahig, isinandal ang likod sa pader. Tumingala siya sa kisame, ang mga matay tuyo. Wala nang luhang gustong lumabas. Pakiramdam niya, kinuha na sa kanya ang lahat. Ang nakaraan ay isang bangungot. Ang kasalukuyan ay isang impyerno. At ang hinaharap ay isang blankong pader. Lahat ay nawala. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking blankong pader para kay Arabella. Gumigising siya, kumakain, naliligo, pero ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ang sakit ng katrayduran ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema, pinapatay ang lahat ng kulay sa kanyang paligid. Pinilit niyang maniwala. Pinilit niyang yakapin ang katotohanang ipinakita sa kanya ng kanyang ina. Si Migs ay isang manloloko. Isang manggagamit. Pero bakit, sa gitna ng gabi, kapag siya na lang mag-isa sa dilim ng kanyang kwarto, ang naaalala niya ay hindi ang Migs sa recording, kundi ang Migs na sumigaw ng pangalan niya bago bumagsak ang scaffolding. Ang Migs na may pag-aalala sa mga mata. Ang Migs na ang mga labi ay malambot at puno ng paggalang. Ang dalawang imahe ni Migs ay naglalaban sa kanyang isipan at unti-unti siyang sinisiraan ng bait. Gabi-gabi, binabalikan niya ang sakit. Isang masokistang ritual. Pinapakinggan niya ng paulit-ulit ang voice recording mula sa cellphone ng kanyang ina, na ipinasa nito sa kanya, para daw hindi niya makalimutan ang aral. Bawat salita ni Migs sa recording ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Okay. Pero gusto ko, siguruhin yung sapat. Sapat para mabuhay kami ng komportable. Ayoko nang maghirap. Pero sa siguro 20 beses na ng kanyang pakikinig, habang nakapikit at hinahayaang lasunin ng mga salita ang kanyang isipan, may narinig siyang iba. Isang bagay na hindi niya napansin noon. Sa likod ng boses ni Migs, sa isang sandali ng kanyang paghinto, may isang napakahinang tunog. Isang kampana. Ang tunog ng kampana ng simbahan. Napamulat siya. Umupo siya ng tuwid sa kanyang kama. I-press niya ang rewind button at pinakinggan muli.
Naroon nga. Mahina pero naroon. Isang kampana. Teka. Ang sabi ng kanyang ina, nagkita si Migs at si Tito David sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Alam niya ang restaurant na iyon. Malayo iyon sa anumang simbahan. Ang pinakamalapit na simbahan ay ilang kanto pa ang layo, imposibleng marinig ang kampana mula sa loob ng isang pribadong silid. Isang maliit na sinulid ng pagdududa. Isang maliit na bitak sa pader ng kasinungalingan na itinayo sa paligid niya. Kinabukasan, gumawa siya ng desisyon. Nagpaalam siya sa kanyang ina na pupunta siya sa mall kasama ang mga kaibigan. Pero hindi iyon ang kanyang tunay na destinasyon. Nag-commute siya pabalik sa lugar na dati niyang kinaiinisan pero ngayon ay hinahanap-hanap niya. Ang construction site. Nagsuot siya ng salamin at sombrero para hindi siya makilala. Naglakad siya papunta sa isang karinderya sa labas ng site, kung saan madalas kumain ang mga trabahador. Umorder siya ng soft drinks at naupo sa isang sulok, nagmamasid, nakikinig. Narinig niya ang pangalan ni Migs sa usapan ng mga trabahador sa kabilang mesa. Kawawa naman si Migs, no? Bigla na lang tinanggal, sabi ng isang matandang karpintero. Nga, ay isa pa naman iyon sa mga pinakamaayos na supervisor dito, sagot ng isa pa. Matulungin yan, lalo na sa mga bago. Walang ere sa katawan. Balita ko, may sakit daw ang kapatid kaya todo kayod. Kaya nga, imposibleng gumawa ng kalokohan yon. Baka may nakaaway lang na malaking tao, sabi ulit ng matanda. Nakinig lang si Ara, ang puso niya ay sumisikip. Ang mga salitang iyon ang Migs na kilala niya. Iyon ang Migs na minahal niya. Hindi ang Migs sa recording. Ang sinulid ng pagdududa ay unti-unti nang nagiging isang lubid. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog ang lahat sa mansyon. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw, pumasok siya sa library ng kanyang ina. Ang lugar na dati sagrado, ngayon ay parang pugad ng mga sikreto. Umupo siya sa harap ng malaking computer ni Doña Elvira. Alam niya ang password. Ang pangalan ng kanyang yumaong ama. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype. Binuksan niya ang email. Hinanap niya ang pangalan ni E. Sarmiento. Walang masyadong lumabas. Malamang ay binura na. Pero alam niyang may paraan. Tiningnan niya ang trashed folder. At naroon nga. Isang hibla ng mga email sa pagitan ni Doña Elvira at David De Luca. Subject, Re. Sarmiento Problem. From, David De Luca. Doña Elvira, he did not take the offer. We will proceed with Plan A as discussed. The audio file will be ready Tuesday tomorrow. It will be convincing. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Plan A, the audio file will be ready. Ibig sabihin gawa-gawa lang ito. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Nag-browse siya sa mga file sa computer, naghahanap ng kahit anong may pangalan ni David. At doon, sa isang folder na may pangalang E-Miss Payments, nakita niya ito. Isang E3 file. Isang invoice. Kinuklik niya ito. Nag-load ang dokumento sa screen. Ang liwanag nito ay tila sumisilaw sa madilim na silid. Invoice. 2. Jim A. David De Luca, Reyes Group of Companies. From ProSound Digital Solutions. Service rendered, Audio Enhancement and Editing Specialist, Rush Project. Amount due, yagay 50,000.00. At ang petsa sa invoice, isang araw pagkatapos tanggalin si Mig sa trabaho. Isang araw bago ipakita sa kanya ang voice recording. Nabitawan ni Ara ang mouse. Napasandal siya sa upuan, ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw sa kanyang mga tainga, na parang isang tambol na nagbabadyang may paparating na digmaan. Ang bawat piraso ng kasinungalingan ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan. Ang kampana. Ang pagtanggal kay Migs. Ang mga salita ng mga trabahador. Ang email. At ngayon, ang resibo. Ang pagmamanipula. Ang panloloko. Hindi si Migs ang nanloko sa kanya. Sila. Ang sarili niyang pamilya. Sila ang nanloko sa kanya. Kinabukasan, hindi nag-almusal si Arabella. Hinintay niya ang kanyang ina sa sala, ang lugar kung saan sinampal siya,
ang lugar kung saan nagsimulang gumuho ang kanyang tiwala. Nakaupo siya sa sofa, tahimik at hindi gumagalaw, na parang isang estatwang naghihintay ng tamang sandali. Sa ibabaw ng coffee table sa kanyang harapan, nakalapag ang isang pirasong papel, ang invoice na inimprenta niya mula sa computer kagabi. Maya-maya, bumaba si Doña Elvira mula sa hagdan, bihis na bihis para sa isang araw sa opisina. Dala nito ang kanyang mamahaling leather bag, ang kanyang mukha ay kalmado at kontrolado, gaya ng dati. "Good morning, Ara. I'm glad to see you're up early," bati nito, hindi pa napapansin ang tensyon sa hangin. "May board meeting ako ngayong umaga di. Kailangan nating mag-usap, Maesi." Ang boses ni Ara ay malamig at matigas, isang tonong nagpatigil kay Doña Elvira sa paglalakad. Tumingin ito sa anak at doon niya nakita ang kakaibang kislap sa mga mata nito, hindi lungkot kundi apoy. Ang apoy ng galit. "Anong problema?" tanong ni Doña Elvira, lumapit sa sala. Doon niya nakita ang papel sa mesa. "Ano to, ma?" tanong ni Ara, itinuro ang invoice. Hindi niya ito dinampot. Ayaw niyang dumihan ang kanyang mga kamay. ProSound Digital Solutions. Audio Enhancement and Editing Specialist. 50,000 pesos. "Para saan to, ma?" "Para sa pag-edit ng isang recording para magmukhang sinungaling ang isang inosenteng tao." Nanigas si Doña Elvira. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Tumingin siya mula sa papel papunta sa mga mata ng kanyang anak. "Saan mo nakuha yan?" "Hindi yan ang tanong, Mama," giit ni Ara, tumayo para maging kapantay nito. "Ang tanong, bakit? Bakit niyo ginawa to? Bakit niyo ako niloko?" "Hindi kita niloloko, Arabella," depensa ni Doña Elvira, sinusubukang bawiin ang kanyang kontrol. "Pinoprotektahan kita. Mula sa isang lalaking ang tanging habol ay ang pera ng pamilya natin. Proteksyon ba ang tawag dyan?" Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Ara. Ang pagsisinungaling, ang pagmamanipula, ang pagsira sa reputasyon ng isang tao. Proteksyon ba iyon o kasamaan? "Wala kang alam sa mga sakripisyong ginagawa ko para sa'yo," sigaw pabalik ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig. "Sakripisyo? O sakripisyo para sa pangalan ng kumpanya?" hamon ni Ara. "Hindi lang tutungkol sa recording, di ba, ma? Ito'y tungkol din sa Olympia Tower. Tungkol sa aksidente 5 taon na ang nakalipas. Tungkol sa pagkasira ng buhay ni Migs." Sa pagbanggit ng Olympia Tower, si Doña Elvira ay napaurong, na para bang nasampal. Ang lahat ng lakas ay tila nawala sa kanyang katawan. Napahawak siya sa sandalan ng silya para suportahan ang sarili. "Paano mo nalaman?" "So totoo nga," bulong ni Ara, ang huling hibla ng pag-asa sa kanyang puso ay tuluyan ng naputol. "Totoo ang lahat. Na ang kumpanya natin na kayo ang may kasalanan." "Hindi," sigaw ni Doña Elvira, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa desperasyon. "Hindi ako. Si David. Si David ang gumamit ng substandard na materyales. Siya ang nag-frame kay Sarmiento para pagtakpan ang sarili niya. Wala akong kinalaman doon." "Pero alam nyo," sabi ni Ara, ang boses ay mahina pero puno ng bigat. "Alam nyo ang totoo, pero nanahimik kayo. Hinayaan niyong masira ang buhay ng isang tao para lang hindi madungisan ang pangalan ng Reyes Group. Hinayaan niyo siyang magdusa sa loob ng 5 taon." Natahimik si Doña Elvira. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. "Ginawa ko yon para sa iyo, Ara," sigaw niya sa wakas, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Para sa pamilya natin. Kung lumabas ang eskandalong iyon, babagsak ang kumpanya. Mawawala sa atin ang lahat. Ang lahat ng pinaghirapan ng papa mo. Ginawa ko yon para protektahan ang kinabukasan mo." Umiling si Ara, ang mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito luha ng awa. Ito ay luha ng matinding pagkadismaya. Tinitigan niya ang kanyang ina, ang babaeng dati niyang tinitingala, pero ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero. Isang estrangherong natatakot at makasarili. "Ang kinabukasan ko," ulit ni Ara, ang boses ay basag. "Anong klaseng kinabukasan ang itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at inhustisya? Anong klaseng kinabukasan ang binili sa pamamagitan ng pagkasira ng buhay ng ibang tao?" Lumapit si Ara sa kanyang ina.
Hindi niyo lang sinira ang buhay ni Migs, masinira niyo rin ang tiwala ko. Sinira niyo ang pagtingin ko sa inyo. Sinira niyo ako. Sa mga salitang iyon, napaluhod si Doña Elvira, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Li. Pero hindi na lumingon si Ara. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse mula sa mesa. Wala siyang dinalang bag, wala siyang dinalang kahit ano. Ara, saan ka pupunta? Anak, mag-usap tayo, pagmamakaawa ni Doña Elvira, sinusubukang tumayo. Huminto si Ara sa may pintuan, pero hindi siya lumingon. Pupuntahan ko siya, sabi niya, ang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. At itatama ko ang lahat ng maling ginawa niyo. Binuksan niya ang pinto at lumabas, isinara ito ng may kalakasan. Blag! Ang tunog ay umalingaw sa buong mansyon, isang tunog ng pagtatapos at isang bagong simula. Iniwan niya ang kanyang ina na umiiyak sa sahig ng sala, sa gitna ng mga guho ng kanilang pamilya. Ang pagmamaneho ni Arabella ay mabilis at walang direksyon. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang mahanap si Migs. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, pero hindi na ito luha ng kalituhan, kundi luha ng pagsisisi. Paano niya nagawang pagdudahan ang lalaking nagligtas sa kanya? Paano niya nagawang paniwalaan ang mga kasinungalingan? Una niyang pinuntahan ang bahay nito sa Tondo, ang address na nakita niya sa background check. Isang kapitbahay ang nagsabi na umalis daw si Migs, isinugod sa ospital ang kapatid. Sumikip ang dibdib ni Ara. Nagmaneho siya papunta sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Hindi niya siya nakita doon. Sunod, pinuntahan niya ang E-Faith kung saan ito nagtatrabaho. Wala rin daw doon. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Saan siya pupunta? Saan nagpupunta ang isang taong nawalan na ng lahat? At bigla may naalala siya. Isang kwento ni Migs noong nagkakape sila. Tungkol sa isang maliit na simbahan na malapit sa kanila, kung saan siya madalas pumunta kapag sobrang bigat na ng kanyang dibdib. Para kasing mas malapit ka kay Lord kapag simple lang ang lugar, sabi nito noon. Mabilis niyang pinatakbo ang kotse. At doon nga, sa isang lumang simbahan na gawa sa bato, nakita niya si Migs. Nakaupo sa isa sa mga huling bangko, nakayuko, ang mga balikat ay tila pinapasan ang bigat ng buong mundo. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Naramdaman ni Migs ang kanyang presensya at itinaas ang kanyang tingin. Nang makita siya nito, ang mga mata nito ay nagpakita ng pagod, sakit at kaunting gulat. Walang galit. Pagod na itong magalit. Ara, sabi nito, ang boses ay mahina. Migs, sabi ni Ara, ang boses ay basag. Tumayo siya sa harapan nito at hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Patawarin mo ako. Ang dalawang salitang iyon ay puno ng lahat ng kanyang pagsisisi. Naniwala ako sa kanila. Naging bulag ako. Ang tanga-tanga ko. Patawarin mo ako, Migs. Please. Tinitigan lang siya ni Migs. Isang mahabang sandali. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumayo. Hinawakan nito ang kanyang mga braso. Alam ko, sabi nito. Alam kong biktima ka lang din ni. Sa mga salitang iyon, bumigay na si Ara. Niyakap niya si Migs ng mahigpit, ang mukha ay ibinaon sa dibdib nito, at umiyak siya ng umiyak. Niyakap din siya pabalik ni Migs, isang yakap na nagsasabing inaiintindihan kita. Nandito na ako. Nalaman ko ang lahat, Migs, sabi ni Ara nang medyo kumalma na. Tungkol sa Olympia Tower. Tungkol kay David De Luca. Tungkol sa recording. Kasalanan nila ang lahat. Humiwalay si Migs sa yakap at tiningnan siya sa mata. Ano ang plano mo? Itatama natin to, sabi ni Ara, ang boses ay puno na ngayon ng determinasyon. Magkasama. Bumalik sila sa kotse ni Ara. Sa loob, binuo nila ang kanilang plano. Mabilis. Desperado. Ngayong araw ang Grand Press Conference ng Reyes Group para sa kanilang bagong flagship project, ang B. Reyes Centennial Tower. Si David De Luca ang mangunguna sa presentasyon. Iyon ang kanilang entablado. Iyon ang kanilang pagkakataon. May access ako sa main computer system ng event, kaya kong i-override ang presentation mula sa cellphone ko, sabi ni Ara. Ang kanyang isip ay gumagana na parang isang general na nagpaplano ng digmaan.
At ako, sabi ni Migs, alam ko ang bawat teknikal na detalye ng pandarayang ginawa niya. Kaya kong ipaliwanag sa paraang maintindihan ng lahat kung paano niya tinipid ang mga materyales. Isang plano na puno ng panganib. Pero wala na silang pakialam. Dumating sila sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel. Ang lugar ay puno ng mga miyembro ng media, mga investors, at mga bigating pangalan sa industriya. Nagpanggap si Ara bilang isang staff para makapasok, habang si Migs ay tahimik na pumasok sa likuran at nagtago sa dilim. Sa entablado, nagsimula ng magsalita si David De Luca. Ang kanyang boses ay makapangyarihan at puno ng kumpiyansa. Nagpapakita siya ng mga makikinang na slides tungkol sa bagong proyekto. Ang Reyes Centennial Tower ay hindi lang isang gusali, deklara ni David. Ito ay isang testamento sa integridad at kahusayan ng Reyes Group of Companies. Isang pangako ng kaligtasan at kalidad na hinding-hindi namin sisirain. Ngayon na, bulong ni Ara sa kanyang sarili. Mula sa kanyang kinatatayuan sa gilid, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang key enter. Biglang nag-flicker ang malaking screen sa likod ni David. Ang slide ng Centennial Tower ay biglang nawala. Ang pumalit dito ay isang kopya ng email ni David. The audio file will be ready Tuesday tomorrow. It will be convincing. Natigilan si David. Ang buong audience ay nagbulungan. I apologize. We seem to be having some technical difficulties, kinakabahang sabi ni David. Hindi yan technical difficulty, Jim F. De Luca, isang boses ang umalinggaw mula sa speakers. Lumabas si Ara mula sa gilid, may hawak na mikropono. Ang tawag dyan ay katotohanan. Lahat ng kamera ay napunta sa kanya. Ang flash ng mga kamera ay walang tigil. Ang lalaking nagsasalita sa harapan niyo, patuloy ni Ara, ang boses ay nanginginig pero matatag, ang siyang sumira sa buhay ng isang inosenteng tao 5 taon na ang nakalipas. Siya, si David De Luca, ang tunay na may kasalanan sa trahedya sa Olympia Tower. That's Eli. Security, get her out of here, sigaw ni David, ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Pero bago pa man makalapit ang security, isang lalaki ang umakyat sa entablado mula sa kabilang panig. Si Migs. Ako ang inosenteng taong sinasabi niya, deklara ni Migs, kinuha ang isa pang mikropono. Ang pangalan ko ay Marco Sarmiento. At ito ang kwento kung paano dinaya ni Elif De Luca ang structural integrity ng Olympia Tower sa pamamagitan ng paggamit ng mas mababang grado ng rebar. Habang nagsasalita si Migs, sunod-sunod na mga dokumento at diagram ang lumabas sa screen, lahat ay kontrolado ni Ara mula sa kanyang cellphone. Ang ebidensya ay malinaw at hindi matatawaran. Si David De Luca ay namutla. Sinubukan niyang tumakas, pero hinarang na siya ng mga security ng hotel na ngayon ay sumusunod sa utos ng mga nagkakagulong event organizers. Ang mga miyembro ng media ay sumugod sa entablado, ang kanilang mga tanong ay parang mga bala. Sa gitna ng kaguluhan, habang kinukuha na ng mga pulis si David De Luca, nakita ni Ara ang kanyang ina. Si Doña Elvira, nakatayo sa may entrance ng ballroom, ang mukha'y puno ng di maipintang emosyon. Tiningnan niya si Ara, pagkatapos ay si Migs. Dahan-dahan, naglakad si Doña Elvira papunta sa entablado, sa gitna ng mga nagkakagulong reporter. Inagaw niya ang mikropono mula sa kamay ng isang staff. Ang buong ballroom ay biglang natahimik. Tumingin siya sa audience, sa mga kamera, sa kanyang anak. Huminga siya ng malalim. Ako po si Doña Elvira Reyes, nanginginig niyang sabi. At mayroon din akong gustong aminin. Ang pag-amin ni Doña Elvira Reyes sa harap ng buong media ay naging isang pambansang balita. Inamin niya ang kanyang pagkukulang, ang kanyang pananahimik sa kasalanan ni David De Luca para protektahan ang kumpanya. Kasabay nito, formal siyang nag-anunsyo ng kanyang pagbibitiw bilang CEO ng Reyes Group of Companies, bilang pag-ako sa kanyang responsibilidad. Ang iskandalo ay yumanig sa mundo ng negosyo, pero kasabay nito, nagsimula ang isang mahabang proseso ng paghilom. Ilang buwan ang lumipas. Ang hangin ay mas magaan na ngayon. Dumalaw si Ara sa kanyang ina sa kanilang mansyon. Hindi na ito ang dating mansyon na puno ng tensyon at mga sikreto. Ito na lang ay isang malaking bahay. Si Doña Elvira ay nakaupo sa hardin, nag-aalaga ng mga rosas. Wala na ang kanyang mga power suite at mamahaling alahas.
Isang simpleng bestida na lang ang suot niya. Nang makita niya si Ara, isang totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anak, bati nito. Ma, sagot ni Ara, umupo sa tabi niya. Alam mo, noong una, galit ako pag-amin ni Doña Elvira. Galit ako sa mundo. Pero habang tumatagal, naiintindihan ko na. Tama ka. Nagkamali ako. Ang pagprotekta sa negosyo ay naging mas mahalaga kaysa sa pagprotekta sa mga tamang prinsipyo. Patawarin mo ako, Ara. Tumingin si Ara sa kanyang ina. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Nakita niya ang isang babaeng natutong magpakumbaba. Hinawakan niya ang kamay nito. Napatawad na po kita, mamatagal na. Ang pagpapatawad ay hindi madali, pero kailangan para makalaya silang pareho. Ito ang unang hakbang sa muling pagtatayo ng kanilang nasirang tulay. Nasa labas si Migs ng operating room, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa panalangin. Sa tabi niya, si Ara, ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang braso, nagbibigay lakas. Pagkatapos ng ilang oras na parang habang buhay, lumabas ang doktor, nakangiti. The operation was a success. Ang mga salitang iyon ang nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Migs sa paligid ng kanyang puso. Napaluhod siya, hindi sa sakit, kundi sa matinding pasasalamat. Niyakap siya ni Ara habang ang mga luha ng saya ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Si Elia ay magkakaroon na ng bagong buhay. Ang danyos na ibinayad ng Reyes Group, kasama na ang personal na settlement mula kay David De Luca na ngayon nakakulong, ay sapat para sa operasyon at para sa kanilang bagong simula. Nilinis ng korte ang pangalan ni Migs. Ibinalik sa kanya ang kanyang lisensya bilang isang civil engineer. Ang hustisya, kahit na antala, ay dumating din sa wakas. Isang hapon, habang nagpapagaling na si Elia sa kanilang bago at mas maayos na inuupahang bahay, may inabot si Migs na isang sobre kay Ara. Ano to? Tanong ni Ara. Binuksan niya ito. Sa loob, ang kanyang lisensya. Marco Sarmiento. Congratulations, Engineer Sarmiento, nakangiting sabi ni Ara. May isa pa, sabi ni Migs. May inilatag siyang isang malaking papel sa mesa. Isang blueprint. Ang disenyo ng isang maliit pero magandang bahay. May 2 kwarto, isang maliit na hardin at isang malawak na bintana. Ano to? Tanong ulit ni Ara. Ang pangarap ko, sagot ni Migs, tinitigan siya sa mata. Ang pangarap natin. Gusto kong itayo to kasama ka. Ngumiti si Ara. Maganda ang disenyo. Pero sa tingin ko, kailangan nito ng isang magaling na arkitekto. Sa tingin ko rin, sagot ni Migs, ang ngiti ay umabot sa kanyang mga mata. Kaya nga may inihanda akong isa pang kumpanya. Hindi kasing laki ng Reyes Group. Maliit lang. Ang pangalan, Sarmiento Reyes Builders. Ang misyon, magtayo ng mga matitibay na bahay at pangarap na may pundasyon ng katapatan. Napaluha si Ara sa saya. Paano ako tatanggi dyan? 1 taon ang lumipas. Bumalik sina Ara at Migs sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang construction site. Ngunit ngayon, iba na. Ang gusali ay tapos na, isang testamento ng bagong pamamalakad ng Reyes Group. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit sila naroon. Nakatayo sila sa isang bakanting lot sa tabi nito, ang lugar kung saan unang nahulog si Ara sa putikan. Dito nila sisimulan ang kanilang unang proyekto, isang community housing para sa mga pamilyang mababa ang kita. Naaalala mo ba dito? Tanong ni Migs, natatawa. Paano ko makakalimutan? Sagot ni Ara, napailing. Dito ko nakilala ang pinakamayabang na supervisor sa buong mundo. At dito ko rin nakilala ang pinakamaarting intern, ganti ni Migs. Nagtawanan sila. Ang kanilang mga tawa ay malaya at puno ng pagmamahal. Kinuha ni Migs ang isang bagong-bagong puting hard hat, dahan-dahan niya itong isinuot sa ulo ni Ara. Inaayos ang strap sa ilalim ng baba nito. Tinitigan niya ito, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-ibig. Handa ka na bang magtayo ng kinabukasan natin, Architect Reyes? Tanong niya, ang boses ay malambot. Hinawakan ni Ara ang pisngi ni Migs. Sa likod nila, ang papalubog na araw ay nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa lahat. Ang kanilang mga anino ay nag-iisa na lang. Laging handa, sagot ni Ara. Basta ikaw ang kasama ko, Engineer Sarmiento.
At sa gitna ng alikabok at mga pangarap, sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang magulong kwento, ibinigay nila sa isa't isa ang isang halik. Isang halik na hindi na kailangang itago. Isang halik na may panlasang pag-asa. Isang halik na nagsasabing ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa perpektong simula, kundi sa katatagan nitong harapin ang masalimuot na katotohanan at magkasamang magtayo ng isang bago at mas matibay na simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Migs, isang kwentong isinulat ng tadhana, sinubok ng kasinungalingan at pinagtibay ng wagas na pagmamahalan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Pause. Mga minamahal kong tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat ngiti ng pag-asa ni Ara at Migs. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon, at ang inyong walang sawang pagsubaybay ang nagsilbing ilaw at inspirasyon sa bawat salitang aking isinusulat. Sa kwentong ito, ninais kong ipaalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa isang perpektong paraan. Minsan, ito'y isinisilang mula sa hindi pagkakaunawaan, sinusubok ng mga mapapait na katotohanan, at pinatatag ng mga unos na ating pinagdadaanan. Ito ay isang paalala na ang pagpapatawad, hindi lang para sa iba kundi para na rin sa ating sarili, ang siyang susi na nagbubukas ng pinto patungo sa tunay na paghilom at kapayapaan. Naway ang paglalakbay ni Ara at Migs ay nag-iwan sa inyo ng isang aral, na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan o kasalukuyan, laging may pag-asang naghihintay. Na ang katatagan ay hindi nasusukat sa hindi pagbagsak, kundi sa kakayahang bumangon ng paulit-ulit, na may panibagong lakas at pananampalataya. Maraming salamat muli sa inyong oras at sa pagbubukas ng inyong mga puso sa kwentong ito. Kung mayroon man kayong saloobin o aral na napulot mula sa kanilang paglalakbay, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga tinig. Ako po ang inyong lingkod, ang manunulat na laging umaasang makapaghatid ng mga kwentong tatatak sa inyong puso't isipan. Mag-iingat po kayo palagi.